Eto na nga guys, eto na yung page na binili ko nung isang araw. Mahaba-haba tong video na to at sana tapusin nyo. Yan, kita nyo naman siya, ginagayat ko para kumasya siya sa lagayan. Nakita nyo naman yung length ng video na to. Napakahaba kasi itong gagawin kong to, eto talaga yung pinaka-ayokong lutuin sa lahat pero napakasarap. Ayoko lutuin pero gustong gusto ko yung lasa niya kaya no choice tayo. Eto na, sisimulan na natin. Sa totoo lang, matagal ang preparation nito. Sa paghuhugas pa lang, sa paggagaya, at sa mga preparation niya. Ito yung masasabi ko na pinakamahirap sa lahat. Siguro, para sa akin ha. Kasi ang dami niya, hindi siya simpleng luto. Hindi siya katulad ng ibang ulam na kapag nilagay mo sa kalan, pinagsama-sama mo sa kaldero, sa kawali, pag kumulo, okay na. Eto hindi. Kailangan linisin ng maigi. Kasi once na hindi mo nilinis, yung amoy, yung lasa, mababaliwala, hindi mo makakain. Pero once na maayos yung pagkaka-prepare mo, talaga masasabi ko sa iyo, mapapa-ulala ka sa sarap. Yan, makikita nyo nga dyan habang ginagayat ko, inuhugasan ko na para hindi sayang sa oras. Tapos mamaya lalamasin ko pa siya sa tubig, sa asin at sa kung ano-ano para mawala yung lansa niya, yung parang laway. Ayun ang malansa dun sa balat, kumakapit. Story time muna tayo guys. Alam nyo ba itong lutong to ay galing to sa Bicol? Eto ang, hindi ko alam kung specialty sa Bicol, parang katulad ng Bicol Express. Eto isa sa Bicol na dishes na pinagmamalaki nila. Baka nagtataka kayo bakit ako marunong magluto nito. Syempre, Bicol, ibig sabihin may dugo akong Bicolano. Yes, ang tatay ko ay isang Bicolano kaya sa kanya ko natutunan to. Actually, specialty niya to Kaya lang, sad to say, hindi niya naituro sa akin kung paano talaga yung proper way or yung strategy niya ng pagluluto. Ang tatay ko mahilig din magluto kung ano-anong mga putahe ang niluluto niya. Kaya nakikita ko sa kanya paano niya piniprepare katulad nito, itong pagi na to, ang tawag sa Bicol nito kinunot na pagi. Kinunot. Sa Tagalog, ginataang pagi, ganun. Dati patingin-tingin lang ako sa kanya, kaya siguro mahilig din ako magluto ngayon. Tapos na-enhance na lang sa mga nakikita ko sa YouTube, sa mga ganun lang naman, easy lang naman yung pagluluto Once na nakita mo yung Ricardo, once na alam mo kung paano i-prepare, maluluto mo yan. At mabalik nga tayo dito. Ayan, kita nyo naman, hinugasan ko na ilang beses, nilagyan ko ng asin, nilamas-lamas ko, at talagang kailangan matanggal yung malagkit, yung parang laway. Tapos pakukuluan natin. Ang mura nga lang pala ng bili namin dito, parang nasa 450 yata ang kilo. Bumili kami ng 3 kilo, tapos yan, gagataan. Mura lang siya dito sa UAE, pero ang alam ko sa Pilipinas bawal na to Hindi na siya allowed sa mga market or kahit saan. Alam ko pinagbawal na to Kaya hindi na rin kami nakapagluto sa Pilipinas or yung tatay ko. Nakita ko lang way back siguro mga 90s nung time na nakikitaan ko siya na nagluluto nito. Ayan, nakita nyo naman kung paano natin hugasan ng maigi. Yan, tapos ngayon pakukuluan natin. Nilagyan ko siya ng luya, paminta, dahon ng laurel at suka at konting asin. Tapos yan, hayaan lang natin siya kumulo ng kumulo. And then pagkatapos niya tatanggalin natin siya dyan. Tatanggalin natin yung tubig. Tapos huhugasan ulit. Ako tinatanggal ko yung mga puti tsaka yung parang black, yung parang balat niya kasi andun kumakapit yung lansa. Tapos yan, hugasan ulit natin siya tapos tatanggalin ko yung balat. Pero yung iba sinasama nila yung balat. Pero ako tinatanggal ko. Sa pagluluto, kanya-kanyang strategy din yan Kanya-kanyang style, kanya-kanyang effect, may mga ganun. Tapos yung iba pala, cubes nilang niluluto. Pinapakulo na lang ganun, ginagataan nila ng cubes. Ako naman hindi. Ang ginagawa ko dito, hihimay-himay ko siya. Parang maging siya, corned beef, parang ganun, parang maging flakes. Wala lang, yun yung nakita ko sa tatay ko Isa rin nga palang masarap dito yung nyog na fresh. Pero kung gagamit ka na nasa can, or may mga kasi powder can. Kasi dito sa UAE, meron naman, kaya lang mas mura yung can or powder. Kaya ang gagamitin ko dito ay nasa can. Gagamit ako ng 2 lata ng gata. Sa totoo lang, mahilig talaga ako magluto. Nung nasa Pilipinas ko, ang content ko talaga dito sa aking Facebook is pagluluto talaga. Kahit balikan niya yung mga old videos ko, yung mga unang video ko, talagang luto talaga ang content ko. Ayan guys, nakikita niyo, tinatanggal ko yung itim tsaka yung puti. Ayun yung balat niya. Doon kumakapit yung lansa. Kaya tinatanggal ko rin. Nung dumating nga pala ako dito sa UAE guys, naging tagaluto rin ako sa accommodation namin. Kasi, alam mo naman, pag accommodation, marami kayo doon, may mga hindi marunong magluto. Ako, masipag ako magluto, kaya ako yung laging nagluluto sa amin. Pag dadating ako galing work,
Sa gabi pa lang, doon ako nagluluto para pagdating ng umaga may kakainin kami almusal tsaka tanghalian or baon. Pati sanay ako mag-isa guys. Second year high school ako, nagbo-board ako sa harap ng school namin. Ako lang mag-isa. Ako nasa Laguna, ang family ko nasa Makati. Kaya sanay din ako magluto para sa sarili ko. Nauwi ako ng Makati every Friday hanggang Sunday. Sunday ng gabi, uwi na ako ng Laguna kasi may pasok na kinabukasan. At mabalik nga tayo dito. Ayan, kita nyo naman. Hinihimay ko ng ganyan. Alam nyo yung lasa na ito, parang crab. Sabi nila parang shrimp daw. Sabi ng iba parang shrimp. Pero sa akin, parang pagkakalasa ko para siyang crab. Parang meron siyang kakaibang flavor. Nakatikim na ba kayo nito guys? Mag-comment nga kayo guys kung nakatikim na kayo. Tapos kung anong luto pa ang pwede dito sa pagi na to. Parang naiisip ko parang pwede siyang gawing alamang no. Tapos lalagyan ng maraming bawang tsaka chili flakes. Instead na hipon yung gagamitin sa alamang, ang gagamitin yung pagi. Parang wala lang, naisip ko lang. Ang weird, no? Ganun naman talaga dahil sa pagluluto, kailangan yung ma-explore ka. Hindi porket nasanay ka sa isang luto, masasanay na yung dila mo sa isang putahe lang. Ibig ko sabihin guys, kung ano lang yung alam nating lutuin. For example, adobo, kare-kare, menudo, mga ganun. Kung ano lang yung putahe ng Pilipino. Na nakasanayan natin na inahain sa hapagkainan. Na sa totoo lang dapat mas ini-enhance natin. Or talagang nag-upgrade yung panlasa ng dila ko. Simula na kain ako ng Indian and Arabic food. Ayan nga guys, tapos na nating himayin. Gigisa na natin. Let's go! Naglagay lang ako ng mantika dyan guys, tapos inuna ko yung luya para mas lumabas yung aroma niya. Tapos gigisa-gisa lang, hahayaan lang natin na medyo ma-toasted siya, tapos lalagay ko na yung bawang tsaka sibuyas. Basic na pagigisa lang guys. Medyo mahaba na rin pala tong video na to, no? Sinabi ko naman sa inyo madaming proseso ang dapat gawin dito. Kailangan talaga step by step. Sa totoo lang, ito rin yung pinaka-ayoko, yung salita ng salita. Pero dahil sa vlog na to, no choice, ginusto ko to Kaya napakaswerte ng ibang vlogger, no? Yung mga may ingay, mga madadaldal. Yung tipong talent nila yung dumaldal lang ng dumaldal. Tapos yung iba naman, komedyante, makulit, na dating kinaasaran pero ngayon mga milyonaryo na. At nagamit nila para kumita ng pera. Ayan nga guys, nilagay ko na yung pagi. Igigisa lang natin siya dyan. Then parang isasangag lang natin siya hanggang parang madry siya ng konti. Para mawala lang din yung excess na tubig. At yan, after 45 years ng ating paghahalo, lalagyan na natin ng gata. Isang gata muna yung lalagay ko ngayon, tapos mamaya bago matapos yung video lalagyan ko ulit na isa pang gata. Masarap nga sana dito na gata yung talagang fresh, kasi yung fresh talagang mag-o-oil siya. Yun ang gusto kong ma-achieve, yung nag-o-oil siya. Yan, imekos-mekos lang natin mga insan. After nating imekos-mekos, takpan lang natin ng mga 3 minutes. Maglalagay nga pala ako dyan ng bunga ng malunggay. Nung kumuha kasi kami sa puno ng malunggay, mayroon kami nakita na bunga, kaya sayang naman ako itatapon, kaya nilagay ko na rin. Tapos yan, hinalo-halo ko para lumambot lang din yung bunga ng malunggay. Malapit nang matapos to guys, nakikita ko na at naamoy ko na. Mukhang maparami ako ng kanin nito Tapos yan guys, lalagyan natin ng mga pampalasa na. Lalagyan natin ng oyster sauce or kahit soy sauce lang guys. Then lagyan din natin ng paminta. Mas maraming paminta, mas masarap guys. Naubusan na ako ng paminta. And then after niya, lagyan natin ng Knorr cubes. At syempre, lagyan din natin ng asin. Kung meron naman kayong patis, lagyan nyo rin. Depende na lang din sa panlasa nyo. Tapos after niya, halu-haluin lang din natin guys. Para mag-mix yung mga nilagay nating pampalasa. Mekos-mekos lang ulit, tapos takpan natin. After 3 minutes, buksan na ulit natin, tapos lagay natin yung pangalawang gata. Diyan na natin siya hayaan na magmantika. Tapos, lagyan natin ng sili. Hindi ako nakabili ng siling pula, kaya lagyan na lang natin ng chili powder. Marami naman ako dito ng chili powder. Kaya lang, mas masarap pa rin yung fresh na sili talaga. Masarap dito yung talagang kumakagat or nangangagat na anghang. Yun talaga ang magpapagana sa pagkain. Tapos yan, sinunod ko na rin yung dahon ng malunggay. Tapos pagkatapos niyan, hayaan lang natin kumulo ng kumulo para mag-reduce yung sabaw niya. At magmantika yung gata. After niyan, ready to eat na. Ayan, tikman muna natin. Malalaman natin ang sagot. Kung legit ba ang kasarapan? Ayan guys, nakikita nyo, nagmamantika na siya. Yan yung ina-achieve natin. Paano guys, hanggang dito na lang. See you in next video. Maraming salamat. Bye.